Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at ating buksan po ang ating mga Biblia. Buksan po natin sa aklat ng Roman chapter 8. Basahin po natin mula po sa verse 14 hanggang verse 26. Pero ang ating highlight po rito ay ang verse 26. So para makita po natin yung takbo po ng konteksto, ay basahin po natin mula po ng verse 14. At basahin po natin ito ng sagutan, akin ang English at sa inyo po ang Tagalog. Romans chapter 8, verse 14 hanggang 26. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tagalog, begin. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself bearing witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together unto now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. For we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man saith, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities,
For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo muli sa umagang ito. Nihiling namin, Panginoon, ang iyong gabay at pagtuturo na sa aming pakikinig. Nawa ihanda mo ang aming mga isip at turuan mo kami, Panginoon, ang katotohanan na nais mong ituro sa amin patungkol sa panalangin. We pray, Father God, na habang kami ay makinig kami, Panginoon, na may pagbubulay na kung saan makita namin, Panginoon, ang mga bagay na mahalaga sa aming kaluluwa at para sa aming paglago bilang mananampalataya. Ito po aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Para na po tayong makaupo. At again, ang ating pong tema, this month of August is about prayer. So nagpapatuloy po ang ating mga topic about sa tinatawag nating panalangin. And the topic this morning is about the partnership in prayer. No? Ang pakikipag isa sa tinatawag na panalangin. Anong partnership in Tagalog? Pakikisama. No? I think yun ang pinakatugma. No? Partnership in prayer. Speaking of partner, importante po ang partner sa maraming mga bagay. Of course, nandyan na po ang ating personal na buhay. Meron tayong partner. Sa mag-asawa, may partner kayo sa ano pa mang estado ng buhay, aspeto ng buhay. Mahalaga po tinatawag na partner. May partner in business, may partner sa sports, no? May partner sa sabi nila, partner in crime, partner pa kung saan pa man. Pero nagpapakita na tayong mga tao ay nilikha ng Diyos para hindi mag-isa sa ating sarili, kundi magkaroon ng tinatawag na koneksyon at pakikiisa sa bawat isa. So sa umagang ito, titingnan po natin yung kahalagahan ng tinatawag na partnership in the context of prayer. Madalas po sa ating prayer meeting, no, meron tayong tinatawag na public prayer, meron din tayong one-on-one or prayer with partner. No? So doon na ipapahayag ang ating mga saloobin, ang ating mga pinagdadaanan para tayo po ay may panalangin ng bawat isa. Pero tandaan natin mga kapatid, laging nababanggit natin na ang ating mga kapatiran ay hindi laging nandyan para sa atin. So there are times na magpipray tayo mag-isa at directly magpipray tayo sa Diyos. Pero ganun pa man mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 26, yung highlight po ng ating binasa, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Nung binasa natin, isang mahabang talakayan patungkol sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit na nilagay ng Diyos sa atin bilang mananampalataya, palatandaan na tayo ay Kanya. Ito rin yung Holy Spirit na gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin, at nagpapalakas sa atin sa panahon ng mga sufferings sa buhay. For that reason, ang isang mananampalataya, kahit po maraming pinagdadaanan sa buhay, magsusurvive siya because meron siyang banal na Espiritu. The Holy Spirit, sabi po rito, helps our infirmities, mga kahinaan. Infirmities, mga kahinaan. And of course, isa na po sa kahinaan natin sa tinatawag na prayer. So mga kapatid, importante po ang partner. Mahirap po mag-isa. Pero ganun pa man, ang Diyos po, hindi tayo iniiwan. Ang pangako ng Diyos, isa sa pangako niya sa atin sa Biblia, I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pababayaan. Bakit po nabanggit ito ni Apostle Paul dito po sa chapter 8? Sapagkat po ang mga mananampalataya during this time, talagang matindi ang pag-uusig at sa sobrang
hirap ng kanilang pinagdadaanan at kalungkutan, hindi na po nila alam paano mananalangin. Hindi na po nila alam paano pa dapat kausapin ang Diyos sa dami ng kanilang pinagdadaanan. Kaya ang encouragement ni Apostle Paul sa kanila, kahit pa po hirap tayo magbanggit ng mga dapat natin sabihin sa Diyos, nakikita ng Diyos ang ating mga pangailangan at ang banal na Espiritu ang isang tumutulong sa atin para kausapin mismo ang Diyos Ama, na iparating sa Kanya ang mga kabigatan ng ating mga puso. So ito pong Romans chapter 8, kumbaga sa sulat ni Apostle Paul, ang chapter 8 is the mountaintop, no? Ito yung tuktok, parang ito yung rurok. Sa opening, introduction, hanggang paakyat ng paakyat, yung tension hanggang chapter 8, pinakarurok, din pababa. Ito yung pinaka-highlight ng kanyang sulat, sapagkat dito ibinuhos ni Apostle Paul ang pagpapaliwanag ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Walang imposible sa banal na Espiritu. Ang mga bagay na hindi natin masambit, tutulungan ka ng banal na Espiritu. Kung marami tayong mga doubts, na baka mawalay tayo sa pag-ibig ng Panginoon, pinaliwanag niya na walang kahit anuman ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit pa po anumang kahirapan. So, ina-highlight po niya rito yung paggawa o pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya after discussing ng mga suffering at ng about sa pag-asa. Pinoint ni Apostle Paul ang mga mananampalataya para kayo ay magkaroon ng ganitong klaseng pag-asa, kayo po ay lumapit sa banal na Espiritu at ilapit nyo sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat ang banal na Espiritu ay laging nandyan to support us when words fail. Pag ang ating mga salita, ang ating mga gustong sambitin sa Diyos ay nagpipail, ang banal na Espiritu ang magsusupport sa atin to speak those things that cannot be uttered. So mga kapatid, you are not alone. Hindi tayo po nag-iisa sa ating buhay panalangin. Ang panalangin po, madalas mahirap gawin. No? Sa lahat ng activities ng church, sabi nga ni Pastor Andy, huwag natin ituring ng prayer meeting optional activity ng church. At ito lang po, no, yung worship service, yung parang pinaka-importante. Lahat po ng gawain ng church ay mahalaga po. Tatandaan natin, ang ating buhay ay pagsamba. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa ay pagsamba sa Diyos. So, hindi po kinakategorize na itong Sunday worship ay mas importante sa prayer meeting because lahat yan, lahat ng gagawin natin sa form of worship and it glorifies God kapag tayo po ay nakikiisa po doon. So, ibig po sabihin mga kapatid, pinapakita ang ating hirap na makiisa sa prayer meeting sa katotohanan talagang mahirap manalangin. Mahirap mag-pray. No? At hindi po ibig sabihin na kami po ay pastor, hindi po dumadating sa amin yung ganong problema. There are times na kami rin nahihirapan mag-pray. Hindi po dahil hindi namin alam sasabihin, more likely, hindi lagi we feel like connected. Kasi bakit? Dumadating ang spiritual dryness, na dumadating ang kapaguran, spiritual, at lahat po tayo dumadaan po dyan. So hindi lamang ang ating mga salita ang hamon, kundi ang ating koneksyon sa Diyos. Na maraming pagkakataon, we pray like parang nagsasambit ka na lang sa hangin. So, ganito ang ating problema. Mahirap manalangin, ang ating mga salita ay ating panghinahanap, ang ating mga isip, pag nagpipray, gumagala. I think isa sa challenge dito sa church, no? Yung pastoral prayer, dahil mahaba talaga po yung pastoral prayer. Dahil pinagpipray lahat ng concerns. We don't know, kaya sabi ni Pastor Andy, makiisa kayo, no? Sa panalangin. Yung iba baka nagtitiis na lang tumayo, na maraos na lang. No? Pastor, kanina pa yan. Ha?
Pero mahalaga po, ang pastoral prayer meeting isa public prayer, no? Yung pastoral prayer. So, sa umaga pong ito, titingnan po natin ano-ano po ba ang pwede natin makita po rito patungkol sa tinatawag na partnership sa banal na Espiritu, sa tinatawag na panalangin. Number 1, the Spirit helps in weakness, in our weaknesses. Sabi po dyan sa Romans 8, verse 26a, no? Pinaka-highlight. Likewise, the Spirit also helpeth, or sa modern English, helps our infirmities. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan. For we know not what we should pray for. Hindi natin alam ano dapat ang panalangin. Madalas, hinahanap natin ang kalooban ni Lord when we pray. But the Spirit itself makes intercession for us with groanings. Alam mo yung groaning? No? Yan. Pag nagpipray ka, parang yun ang picture ng banal na Espiritu with groaning. Na nananalangin ang banal na Espiritu para sa atin. Sapagkat ang mga dapat nating sambitin ay hindi natin masabi. Pero, di ba, totoo rin ito sa mga hindi sanay mag-pray. Kaya minsan, kapatid, pwede bang ikaw muna mag-opening prayer? Minsan, opening prayer lang, natataranta yung iba eh. Hindi mo alam kung anong pipray mo. Pag pipray mo pa, pati pa yung provision, ng pagkain. Pero yung specific na dapat ipagpipray, hindi na ipagpipray. So bakit po mga kapatid? Kasi po, it is also an exercise ng ating spiritual na buhay at ito po ay, kumbaga, nakasanayan na natin. So dapat po, nagiging buhay natin ito para pagdating sa tinatawag na panalangin, hindi ka nagpapanik. Kasi dapat kung ikaw ay mananampalataya, ang prayer ay isa po sa bahagi ng iyong araw-araw na pamumuhay. So again, the Spirit helps in weakness. Ano ibig po sabihin ng binanggit po dyan na help with our infirmities? No? Yung word po na helps, according sa Greek, no? Sunantilam ganitai. Yan. To take hold together with someone against. Nakatayo ako dito, may nakatayo dyan. Yan, hawak kaming kamay, dalawa. So the Spirit doesn't do it for us, hindi po niya ito ginagawa mag-isa, ginagawa po ng Holy Spirit itong panalangin na ito nakasama ka. Ang Holy Spirit po hindi binigay ni Lord sa atin para i-control tayo o pangunahan tayo. Kundi i-guide tayo, pero ang gagawa nun ay tayo pa rin. Sa maraming bagay, hindi lang po sa prayer. Gusto ni Lord na magbago ka. Tinulungan ka niya. Binigay niya ang kanyang salita, binigay niya ang kanyang banal na Espiritu. Pero hindi yun automatic magbabago ka. Kailangan mong pagbulayan ang kanyang salita at sa tulong ng banal na Espiritu ay tutulungan kanyang maisagawa ang kanyang salita. So, ibig sabihin, gagawa ang banal na Espiritu pero ikaw ay merong tungkulin at hayaan ang banal na Espiritu na gumawa sa iyong buhay. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, speaking of infirmities or weaknesses, isa po sa weakness po rito ni Apostle Paul ay physical. Physical, knowing na binanggit dito infirmities, plural. Isa po yan sa maraming mga kahinaan natin. Pero dito, si Apostle Paul ay merong suffering, physical. At anong sabi niya? And he said unto me, that implies prayer. So, kinakausap niya ang Panginoon. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yan. Si Apostle Paul po, according sa mga scholar, assumption, hindi naman absolute, but it seems na ang kanyang problema sa mata, baka may katarata si Apostle Paul. Kasi yun ang sabi niya sa isang sulat niya na ako'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagtanggap sa akin, kulang na lang ibigay niyo sa akin ang inyong mata.
So that implies ng problem ni Apostle Paul na may problem sa kanyang mata. At ito ang kanyang panalangin na maaari ang prayer talaga ni Apostle Paul, pagalingin ni Lord ang kanyang mata. Ang hirap Di ba? Pero ang sagot ni Lord, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Sapagkat ang aking kalakasan is made perfect in weakness. Ang aking kalakasan ay akma sa iyong kahinaan. Minsan po, pagka may mga problema tayo, ano pa man ang problema sa iba't ibang aspeto ng buhay, at kahit pa po ito directly sa physical, when we pray to God na, Lord, tulungan mo ako, pagalingin mo ako, di kaya i-provide mo ang pangangailangan ko, minsan si Lord hindi niya sinasagot directly. Hinahayaan niya muna, no? Na kumbaga, pagka nagbubuhat ka ng barbell, di ba? Mabigat. Pagka sobrang bigat ka na, sa kanya papasanin. Bakit? Maaaring din tinuturuan tayo ni Lord to develop muscle in that situation. Pag may problema tayo financially, and when we pray to God na i-provide ni Lord, hindi agad ang Panginoon sumasagot, ibibigay niya, ayan na. Marami pang panalangin bago niya i-provide. Bakit? Baka tinuturuan ka ni Lord na maging patient muna at mag-grow ka at makita mo ang value ng pera. Pagdating naman sa prayer, may mga pinagpipray ka, ganun din po ang tugon ng ating Panginoon. Hindi agad siya nagbibigay ng tugon sa ating mga panalangin, maaaring tinuturuan ka ng Panginoon na magkaroon ng muscle sa paghihintay. Mahirap kasi po maghintay, no? Lalo na sa panahon natin, instant na lahat. Instant noodles, instant coffee, pati yung, siyempre, yung chat, instant na rin. Mabilisan na lahat. Si Elon Musk po, nag-invento na ng Neuralink. Implant lang dito sa brain mo. Hindi ka na mag-Android. Gaganon ka na lang, ha? Kita mo na sa utak mo yung Google. Doon ka na mag-browse. Yan. Gusto niyo yun? But that's, nakakakabayan dahil, ang sabi sa Revelation, darating ang araw na ang tao hindi na makakabili, makapagnegosyo o ano paman, hanggat wala sang tatak sa noo at dito sa palad. At hindi po yan literal na 666. Yan po ay microchip implant. Anong gagawin? Pag hinak yung chip dyan, wala na. Hack na rin pati brain mo. Pero mga kapatid, gaano mang kabilis, no, ang ating panahon, kailangan ma-develop sa atin sapagkat tinuturuan tayo ng Panginoon to wait sa mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. May mga time po, hindi talaga sinasagot ni Lord ang ating panalangin dahil ba ang kanyang kalooban. In cultural context, dito po sa mga Jewish believers, pag sinabi pong prayer, alam natin po talagang importante sa kanila ang prayer. At lahat ng symbols, lahat na ng rituals, ginagawa nila, binibigyan nila ng diin. Pag nagpipray sila, para maka-experience sila ng kakaibang spiritual experience, they would go sa wall ng Jerusalem na sira. Na yun na lang natirang wall. Tatayo sila doon. Doon sila mananalangin. Kasi mayroong spiritual value sa kanila yun eh. Pero ganun pa man, nasusobrahan na kumbaga, pag nagpipray, kailangan bang tumayo doon? At makita ng mga tao? So naging hypocrisy na. Kaya yun ang sinasabi ni Lord. No? Aba sa inyong mga religious leaders, dahil pag nagpipray kayo, gusto nyo lagi nakatayo doon. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Pero, ganun pa man, pinapakita ng kanilang practice na importante sa kanila ang prayer. Kaya sabi po rito ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, in Matthew 6:7-8, but when ye pray, use not vain repetitions. Paulit-ulit. No?
Ano ibig sabihin ng Panginoong Hesus ng prayer na paulit-ulit? Hindi po ibig sabihin na dahil pinag-pray mo na ito ngayon, susunod, hindi mo sa pwede pag-pray. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Lord. Kundi isang fixed na prayer. Word for word. No? Ginawa ka namang robot. Word for word, mula simula hanggang matapos, yun lang lagi ang prayer mo. Ayaw ng Panginoon nun. Gusto niya, mag-pray ka, ayon sa sitwasyon mo, ayon sa dikta ng puso mo, kausapin mo siya dahil ang Diyos nakikipag-usap sa tao, hindi sa robot. No? So, sabi ni Lord, pag nanalangin ka, huwag pa ulit-ulit as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. Mga kapatid, ang prayer po, nakadepende at tinitingnan ni Lord ang kalagayan ng ating puso. Hindi sa tagal ng pagsasalita mo. Baka iniisip natin, dahil mas mahaba ang prayer mo, 1 hour ka nag-pray, grabe. You feel like more spiritual than others kasi 1 hour ka nag-pray ba naman? O kaya di ba mag-pray ng 1 hour? Ako, kaya ko. Naging dahilan pa para maging proud ka sa spiritual life mo. No? Pero mga kapatid, importante po ang manalangin. Kung umabot ka man ng 1 hour, sa iyo yan at sa Diyos. Walang problema. Mahalaga po yan sa iyo, personal na paglago. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nakadepende po rito sa dami ng salita mo ng panalangin para pakinggan ka niya. Kasi po, ito ang ginagawa ng mga heathen, ng mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Anong sabi dito? For they think, iniisip nila, they shall be heard for their much speaking. Anong sabi ng Panginoon? Be not ye therefore like unto them. Huwag kayong maging katulad nila. Bakit po? For your Father knows what things ye have need, you need of before ye ask Him. Hindi niyo po kailangan manalangin ng napakahaba at napakarami para lang, kumbaga, no, magkaroon lang, i-fill nyo lang yung 1 hour kasi kailangan commitment mo umaba ng 1 hour. Pero wala ka na ipipray eh. Sige lang, magsalita ka na lang kahit ano. Hindi po, hindi kailangan ni Lord ng filler na mga word. Kailangan ni Lord ng ating direktang koneksyon sa ating mga puso. Makipag-usap tayo ayon sa ating nais. No? Ang sabi dito, sapagkat alam na ng Panginoon ang iyong mga pangangailangan bago ka man manalangin. Hindi ka pa nagsasalita, alam na ni Lord. So, alam na pala ni Lord, mananalangin pa ako. Huwag na. No? Ang problema natin ngayon, karamihan, baka ganun na. Lord, may problem ako. Alam mo na yun, Lord. Amen. Grabe naman, no? Mga kapatid, bakit gusto ni Lord na mag-pray tayo, kausapin natin siya, kahit alam niya na ang ating pangangailangan? Mga nanay, tatay, araw-araw pangangailangan ng pamilya nyo, alam nyo ba? Alam. O kasi, basic needs, alam nyo na. Ibig ba sabihin nito, di na kailangan kausapin mga anak nyo? Diba? Yung nanay at tatay, alam nila, papasok ang anak nila, kailangan ng baon, kailangan asikasuhin. Bagamat alam na nila, hindi po nangangahulugan na hindi na nila kailangan kausapin ang anak. Bakit? Ang tawag doon ay relationship. We build relationship through communication. Kaya ang sabi nga, ang relasyon walang pag-uusap ay isang malabong relasyon. Ang away ng away, ang madalas na pag-aaway ng mag-asawa ay dahil hindi nag-uusap. Akala ng asawang lalaki, naintindihan niya na yung kanyang asawang babae. Akala naman ng asawang babae, naintindihan din siya ng kanyang asawang lalaki. Hindi sila nag-uusap, nagpakiramdaman. No? So, hindi po ganun. Alam ni Lord ang ating pangailangan, but we have to talk to Him. Historically, mga kapatid, early Christians faced persecution, fear, and uncertainty. At marami po sa kanila hindi na alam paano manalangin sapagkat sa dami ng trials na kanilang pinagdadaanan.
Pero ang banal na Espiritu ay nakiisa sa kanila, nakipag-partner sa kanila. Makikita po natin yan in Acts chapter 4, verse 23 to 31. So ibig sabihin, ito pong ating kahinaan mga kapatid sa panalangin, hindi po ito barrier, no? But an opportunity for divine partnership. Sabi ni Charles Spurgeon, pray until you pray. Bakit? Teka, pray until you pray. Kasi daw, pag nag-start ka pa lang mag-pray, baka hindi ka pa nagpipray talaga. Minsan, nagpipray tayo dahil naobliga lang tayo mag-pray. At habang nagpipray ka, you realize that you are now praying. Di ba? May times na mahirap mag-pray at alam mo dahil kailangan mo kausapin si Lord, nagpipray ka. Pero habang ikaw ay lumalalim sa iyong panalangin, nakikita mo at nararamdaman mo na ikaw na nga ay nagpipray. Yun ang ibig sabihin ni Charles Spurgeon. Ang sabi po sa Psalm 34 verse 17, the righteous cry, and the Lord hears, and delivers them out of all their trouble. No? Ang matuwid ay umiiyak, at naririnig siya ng Panginoon, at siya ay inilalabas sa kanyang mga problema. So, importante po mga kapatid, ang manalangin at tumawag sa Panginoon at alalahanin na tayo ay hindi po nag-iisa sa ating prayer life. At ito po, kapag iniisip natin ito, we have to realize na hindi lang po tayo ang nagpapasan ng mga problema. Kaya importante po yung Holy Spirit, no? Yung pinangako ni Lord sa mga disciples, sabi niya, I will give you another comforter that He may abide with you forever. Ano po ang kasunod? Persecution. Kaya sabi ni Lord, comforter. Iko-comfort ka ng banal na Espiritu. Bakit? Matindi ang kanilang kakaharapin pagkatapos na umalis ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sila po ay sasamahan ng banal na Espiritu at katuwang nila na pasanin ang anupaman bigat na kanilang pagdadaanan. So, partnership with the Holy Spirit is like carrying the load together. Carrying the weight together. May kanta yan, no? Di ba? If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. Kung kaya pasanin ng Diyos ang mundo, papasanin din niya ang problema mo. Ang lahat ng kabigatang dinadala mo. Mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon in Matthew 11:28 to 30, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ang sino mang nahihirapan at nabibigatan, pagod na sa buhay, ang invitation ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. But it's the Lord Jesus Christ. Well, mga kapatid, nung umalis siya, binigay niya ang banal na Espiritu na siyang magpapatuloy kung anumang pinangako at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Binigay ni Christ ang Holy Spirit dahil siya ay may limitasyon during the time. Siya ay nasa laman. Okay? Bumabasa, nagkatawang tao, therefore nalimitahan ang Panginoong Hesus sa physical. Pero ang banal na Espiritu, sasamahan ka magpakailan paman at hindi ka iiwan. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. At ang kanyang invitation to come to Him para magkaroon ng spiritual na kapahingahan is the same na gagawin ng banal na Espiritu kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. So, ibig sabihin, importante po yung pag-rely natin sa banal na Espiritu pagdating sa panalangin. Kapag feeling natin we are spiritually weak at hirap tayo lumapit sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid, don't give up on prayer. Maaring marami sa atin
hindi tayo use manalangin. Maaari, iniisip ko rin ito nung bago ko i-speak. Ano kaya iniisip, Lord, ng mga miyembro when we talk about prayer? Hindi ba itong pinaka-boring na topic? Hindi naman. Hindi naman, no? Hindi naman kayo nabuboard makinig na about prayer. Pero sa dami ng topic, mas marami ang interesting pakinggan kaysa sa prayer. Tama? But without prayer, mga kapatid, manghihina ka. Tandaan mo yan. At kahit ano pang ganda ng lesson, kahit anong ganda pang topic, ang pwede mong aralin, pag nanghina ka spiritual, nawawalan ka rin ng gana. So prayer is important. Ito po ang nag-fuel sa atin para magpatuloy. So pangalawa po, the Spirit's intercession for the saints. Romans 8, verse 26b. Ano yun dun? Sabi kanina, but the Spirit itself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ang banal na Espiritu makes intercession for us. Pag sinabi po intercession, it's a type of prayer. Ano-ano mga prayer? Prayer, general, a term for communication with God. Prayer. Ano pa? Supplication. Ano yung supplication? Direct prayer, no? Direct ang panalangin sa Diyos. Intercession. Prayer for others. Ano pa yun? Imprecatory prayer. Nagpipray ba kayo nun? Imprecatory? Imprecatory, pagkaganito na. Lord, yung bayaw ko nang lang ginawa ko, saktan ako, Lord, bigyan mo nga ng sakit. No? Lord, gawin mo kaya ito sa kanya. Yun pa imprecatory prayer. At sa New Testament, tinanggal na po yan. No? Ang sabi ni Lord, pag may kaaway ka, mahalin mo. Okay? Kaysa naman pag-pray mo, Lord, na sumpain mo to, pag-pray mo na lang, Lord, turuan mo nga mahalin. Turuan mo ang taong ito na mahalin ako. No? Pwede rin naman, Lord, turuan mo nga akong mahalin yun. Yun, di ba? So, yung imprecatory prayer, makikita natin sa Psalms. Pero yun ay naisulat sa konteksto ng war, at noong time na yon ay maaari pang i-practice, pero pagdating sa New Testament, hindi na po. Because we are now in the law of love. Ang lahat ng ating gagawin, nasa batas ng pag-ibig. So again, nag-i-intercede ang banal na Espiritu sa atin. The Spirit Himself, no? Autoto, pneuma, intercede. Hindi po ang mga angels, hindi po ang sinumang mga tao. Ang banal na Espiritu, personally, nagpi-plead sa atin. Kinakausap ang Diyos Ama para sa atin. Sabi po rito in Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Ang ating Panginoong Hesus nag-i-intercess sa atin doon sa langit. Para kanino? Actually, the Trinity is working together. There are times in the New Testament, ang Ama kinakausap ang Anak. Makikita rin natin ang Anak kinakausap ang Ama. Ang banal na Espiritu kinakausap ang Diyos Anak. At ganoon din ang banal na Espiritu nag-i-intercede sa atin para sa Diyos Ama. So, ibig sabihin, Christ intercedes in heaven, the Spirit intercedes within. Ang Holy Spirit nag-work sa atin, at siya po ang nagdadrive sa atin, nakausapin ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po ang implikasyon po nito? Na even po ang ating mga panalangin, minsan confused tayo, hindi natin alam ang dapat ipag-pray, o di kaya minsan tahimik na lang tayo, hindi natin masambit ang ating mga prayer. Ang langit po ay nakakarinig ng malinaw sa ating mga panalangin. Maaring hindi tayo makapagsambit ng dapat nating sabihin, pero ang ating puso ay dinig na dinig ng Diyos.
kayang i-translate ng banal na Espiritu ang ating mga panalangin sa Diyos. Sabi po sa 1 John 5:14, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." It's a promise, mga kapatid. Anuman ipanalangin mo, pero dapat nasa kalooban ni Kristo. At kapag ito po ay nasa kalooban ni Kristo, pakikinggan niya tayo. Maraming times we pray na ang nasusunod ay ang ating kalooban. Even po sa mga bagay na personal, di ba? Yung dating joke na, mga gas-gas na joke, di ba? Balikan natin. Ma-pray ka, Lord, your will be done, but give me done. Oh, yan. Kalooban mo talaga nasusunod, no? Kalooban mo, Lord, ang masunod, pero bigay mo sa akin. Pray ka pa. Sabi po again, ito po ay ating confident na dirigin tayo ng Diyos kapag ka ang ating prayer ay nasa kanyang kalooban. And if we allow the Holy Spirit to work in us, doon po natin mahahanap ang kalooban ng Diyos sa ating mga panalangin. Ano pa po ang ibig sabihin na ang banal na Espiritu ay nag-intercede for us? Pangalawa po, we have the advocate in court. Meron tayong abogado. No? Yun pong idea ng advocate. Na tumatayo sa ating tabi at siya po ay nagtatanggol para sa atin. Nagtatanggol po para saan? Sa diablo po. Hindi natin alam, no? Araw-araw na ginagawa natin bilang mananampalataya, parang normal ka lang nabubuhay sa araw-araw. Pero ang diablo, araw-araw tayo inaakusahan doon sa trono ng Diyos, sa korte ng Diyos. Oh, ayan. Oh, Lord, kita mo yan? Si Bonso, tingnan mo. Oh, di ba? Sabi daw, huwag na gagawin, pero ganito pa rin, Lord. Oh, anak mo ba talaga yan? Maraming akusasyon ang diablo. Nakita mo sa Book of Job? Biruin mo yan, gagawa ng di maganda ang diablo, kailangan niya magpaalam sa Diyos. Bakit? God is sovereign. At sa totoo lang, walang magagawa ang diablo sa buhay mo. Kailangan niya magpaalam sa Diyos at kailangan pahintulutan ng Diyos. Anong sabi ng diablo? Lord, actually, mababasa natin the Book of Job. Sobrang confident ni Lord kay Job. Oh, saan ka na naman paroroon? Diablo, naghahanap po ng masusira. O, ba't di mo i-consider si Job? Pambira naman, Lord. No? Mga kapatid, ipag-pray nyo rin, no? Baka ma-recommenda kayo ni Lord. May turo kayo. Sabi ni Lord kay Satan, ba't di mo i-consider si Job? Mabait yan. Righteous na tao yan. Ano ang sabi ng devil? Mabait. Pinagpapala mo kasi, Lord. Tanggalin mo lahat ng pagpapala mo, susumpain ka niya sa mukha mo. Sabi ni Lord, deal. Pero huwag mo kukunin ang kanyang buhay. Ang buhay niya akin yan. Bahala ka kung ano ibigay mong pagsubok. So hindi kaya ang lahat ng mga pagsubok na ito, kagagawa ng diablo, gustong sirain tayo, pero sabi ni Lord, ang buhay at tamang panahon ng pag-uwi niya, ako ang may hawak niyan. Pero gawin mo kung ano man ang gusto mong challenges sa buhay niya. Ba't naalaw ni Lord? Dahil gusto ipakita ni Lord sa diablo na ikaw ay anak niya. Wala naman pong tutoksohin ang diablo, kundi anak ng Diyos eh. Bakit po? Ipapunta na yung impyerno, tutoksohin pa niya. Ang tinutokso po ng diablo, yung kanyang mga kaaway. Tutoksohin niya yung mga anak ng Diyos. Pag hindi po anak ng Diyos, hindi na kailangan, hindi na sa papawisan doon. Bakit? Gawain na nila yon. So mga kapatid, we have the advocate, we have
a lawyer, na bagamat maraming ina-accuse sa atin ng diablo, sinasabi po ng banal na Espiritu, bayad na po siya dun sa krus ng Kalbaryo. Paid in full. So mga kapatid, bagamat marami tayong guilt sa ating puso, yun ang kahalagahan na meron kang personal na relationship with the Lord Jesus Christ. Bakit? Sa kabila ng ating pagkakamali, bayad na ang iyong mga pagkakamali on the account of Christ. Abraham believed God and it was accounted unto him for righteousness. Ang katwiran ni Kristo inilagay na sa atin. Binayaran na ni Kristo ang past, present, and future mo. So, yung future, bayad na pala yun. Ay, guaranteed na. O, mag-isip ka na nung ano pwede mong gawin. Yun, mga kapatid. Yung ganung klaseng palang pag-iisip, tanongin mo na sarili mo kung sa Panginoon ka. Kasi minsan, di ba, bayad na eh. Past, present, future. Sa future, mag-iisip ka ng di maganda, gawin ko kaya to bayad na ni Lord. Yan. Tandaan natin, 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, is a new creation. Binago na siya ng Diyos kasama ang kanyang pag-iisip ay binago ng Diyos. So yung ganung pag-iisip ay nagpapakita na hindi sa Diyos. Sabi sa John 14 verse 16, tinawag po dyan yung comforter na parakletos, it means advocate or helper. So ano pong ating gagawin mga kapatid? Let's pray with assurance na ang banal na Espiritu ay sasamahan tayo at ipagtatanggol tayo sa kabila ng ating kahinaang manalangin. In the Garden of Gethsemane, bago arestuhin si Jesus Christ, nanalangin si Christ. Yung mga disipulo niya saan? Tulog. Puyat. Kasi hindi mo sila masisisi. No? Buong araw silang kasama ni Kristo eh. Talagang tina-atake sila ng kanilang pagiging tao. Sabi ni Christ, di ba kayo maaaring magpuyat? Isang oras lang? Sige Lord, sige. Nung nag-pray si Lord, tulog. Tulog. Ganun pa man mga kapatid, accuse man tayo ng diablo, Lord, tingnan mo ang anak mo. Tulog na naman. Tingnan mo yung anak mo, prayer meeting, kala mo nag-i-amen. Naantok na pala. No? Pero okay lang. No? I mean, hindi ibig sabihin na okay lang, kundi ibig sabihin mga kapatid, sa ating kahinaan, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Nasa proseso pa rin naman tayo ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Patuloy tayong binabago. But you have to pray with assurance sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sayo. Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kaya po, ipanalangin natin ang bawat isa dahil importante po. Alam niyo, dapat natin pag-pray ang prayer meeting. No? It's prayer activity, pero ang prayer meeting mismo ay kailangan natin ipag-pray. Ang ating prayer life, kailangan din natin ipag-pray. Pangatlo po, mga kapatid, and last, maikli lang po ang ating mensahe. The Spirit's groaning beyond words. In Romans 8, verse 26, ano ibig po sabihin ng with groaning, which cannot be uttered. Ito po ay hindi human words, kundi malalim na expression beyond language. Bilang tao, we pray, di ba? With words, language. But God sees beyond language. When we pray, nakikita ng Diyos kung sino ka, ano ka. Ikaw ay Kanya. Ikaw ay anak niya. Ang nakikita ni Lord, yung Kanyang anak na nag-struggle na kausapin siya. Kaya kahit po mahirap manalangin, mahirap yung ganitong klaseng practice, practice it because it's your opportunity na binigay ni Lord to talk to Him. Biruin mong kakausapin mo is creator of everything. At siya po ay yung Ama. Kausapin niyo po siya. Sabi po rito, in Romans 8, 22 to 23, kung sasummarize natin,
sinabi natin, yung mga text na binasa natin sa passage, sa context, nakita natin na ang creation at hindi lamang mananampalataya ay nag-grow. Bakit? Nung si Adam and Eve ay nagkasala, di ba ang tao nagkasala? Naging kurap ang kanyang isip, naging kurap ang kanyang puso. Pero pati po ang nature naapektuhan dahil sa kasalanan. Anong punishment ni Lord kay Adam? At dahil ikaw ay nakinig sa iyong asawa, na ikaw ang binigyan, no? Ikaw ang responsible. Dapat sinabihin mo yung asawa mo, huwag kainin yung prutas. Hindi, nung inalok sa iyo, kinain mo pa. No? Dapat sinaway mo. At dahil nakinig ka, anong sabi ni Lord? Sumpain ang lupa. Kawawang lupa. Ibig sabihin, sana yung mga prutas natin, all season, for all season, nagbubunga. Hindi na, seasonal na lang ang prutas natin. Bakit? Isa yun sa consequence ni Lord. So, hindi lang ang tao nag-suffer ng kasalanan, ang nature, ganun din. May bagyo na, may baha, may lindol. Nung ginawa ni Lord, ang mundo, walang ganun mga klase ng calamities. Everything is perfect. Pero dahil sa kasalanan, ang lahat ng ito ay nangyari. So, ibig sabihin, tayong mga tao, hindi lang tayo ang nag-groan, naghihintay na sana bumalik na si Kristo. Ang buong sang nilikha ay naghihintay rin na si Kristo ay bumalik na. Bakit? Anong gagawin ni Lord? Gagawa siya ng bagong langit at lupa. The creation will be back to perfection. Pati yung ahas, no? Alam niyo ba yung curse ni Lord sa kanya? Gagapang ka ng iyong buong buhay. Ibig sabihin noon, ang ahas may kamay. No? So hindi ko alam kung tinanong ni Lord, Adam, ba't mo kinain? Tinuro si Eve. Eve, ba't mo kinain? Ikaw si Lord, yung ahas. Pagdating sa ahas, baka nakaturo pa sa nun. Tinuro niya yung puno. Pero, nung kinain siya, wala na. Gagapang siya ng kanyang buong buhay. So mga kapatid, prayer is not limited to words. It's beyond language. At naunawaan ng Diyos ang ating mga silent na paghigbi. Ang mga silent na pag-iyak natin dahil sa sobrang bigat, hindi na natin alam, ipanalangin, nakikita ni Lord ang lahat ng yun. Sabi po rito, sa Psalm 38 verse 9, sabi ni David, Lord, all my desire is before Thee, and my groaning is not hid from Thee. Ang aking lahat ng pagnanais ay sa iyo, at ang lahat ng aking paghikbi ay nakikita mo, ay hindi lilid sa iyo. Yes, mga kapatid, katulad po ng isang nanay na naunawaan ang pinagdadaanan ng kanyang anak, ganun din po ang Diyos sa atin. Ang Diyos po, bagamat siya ay ating Ama, siya rin ay ating Ina. He is the Father of all creation, pagdating sa tinatawag na authority. But He is also our Mother when it comes to creation. At alam niya ang ating mga pangangailangan. Kaya nga gumawa ng doktrina yung mga Koreano, yung mga Korean na pumunta rito. Tatanungin ka nila, di ba ang Diyos may God the Father? Yung may God the Father na tinuturo, no? Eh, sino ang God the Mother? O yan. Nag-isip ka na ngayon. Alam nyo ba, Bible din gagamitin nila. Nasa Bible, may God the Mother. Wala po. No? Wala ka pong makikita sa Biblia na God the Mother. Magdadampot lang sila ng text at magkakaroon sila ng sarili nilang paliwanag, pero walang direktang binanggit sa Bible na God the Mother. Okay? So, yun po ang cultic na teaching ng mga Korean na pumupunta po rito sa atin. Meron silang God the Mother. So, mga kapatid, katulad ng isang nanay na nauunawa ng pag-iyak ng kanyang anak,
Bagamat hindi pa man sabihin ng kanyang anak kung ano ang kanyang pinakakailangan, ang nanay madalas alam na nila kailangan ng kanilang mga anak. So ganun pa man mga kapatid, peace when words fail. Magkaroon ka ng kapayapaan kapag dumating ang point na hindi mo na alam paano kausapin ang Panginoon. Huwag tayong ma-discourage kung hindi mo ma-express ang iyong sarili sa prayer. Lalo na sa mga bagong mananampalataya. No? Minsan talagang may mga prayer activity, kayo pinag-opening prayer, kayo pinag-closing prayer, and then nagpapanik ka, hindi ka sanay. Well, yun po ay avenue for you to exercise how to pray verbally and how to pray publicly. Kasi lahat naman ang simula sa bago. Wala namang pinanganak dito na magaling sa prayer. Yung baby nag-speaking in tongues, no? Kasi hindi maintindihan. Yan. Pero, mga kapatid, wala pong pinanganak na magaling na sa prayer. Lahat po ay nagsimula sa bago at natuto at tinuturuan ng Panginoon hanggang tumagal, hindi ka lang basta nagsasalita. You have deep connection with the Lord when you pray. So magkaroon ka ng kapayapaan, do not be discouraged, sapagkat ito ay pinagdadaanan po ng lahat. Ang banal na Espiritu po, ang magpapasan ng kabigatan ng iyong puso to the throne of grace. Philippians 4:6-7, be careful for nothing. In modern translation, do not be anxious. Masyado kang anxious, marami kang anxiety sa buhay. Ano ang gagawin mo? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Kaysa magkaroon ka ng anxiety sa buhay dahil sa mga problema mo, kausapin mo ang Diyos at ipaalam mo sa Diyos ang iyong mga kahilingan. That idea of making known to God, hindi ibig sabihin hindi alam ng Diyos, kundi sa perspective ng pagiging tao, ipaalam mo sa Kanya, sabihin mo sa Kanya. Because when we pray, at sinasabi natin sa Diyos ang ating kabigatan, nagre-release tayo ng bigat. Ang bawat isa po sa atin bilang tao, may pangangailangang mapakinggan. May pangangailangang masabihan. And prayer is an avenue, outlet na binigay ni Lord sa atin para yan ay magawa mo. Mabigat ang problema. Baka kasi chismis ka lang ng taong pagsabihan mo, kay Lord mo na isabihin. At least, si Lord, may confidentiality. No? Sabihin mo sa Panginoon. Kaysa naman ikaw ay sobrang mag-isip, hindi madadagdagan ang buhay mo sa sobrang lala na anxiety mo. Sabi ni Lord, meron ba sa inyo na sobrang kakaisip ang buhay niya na dagdagan ng isang siko? According sa science, kapag sobrang stress ka na, lahat ng sakit lalabas. So ang prayer binigay ni Lord sa atin dahil alam niya na hindi lagi may tao kang makakausap. Kausapin mo ako. Doon mo ilabas ang lahat ng bigat mo. Doon mo ilabas ang lahat ng kailangan mong sabihin sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa iyo. So be careful for nothing, be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication, thanksgiving. Pasalamatan mo si Lord ng lahat din ng kanyang mga biyaya. Kaya tama yung kanta ng hymns, trust and obey, di ba? Magtiwala ka at sumunod. Count your blessings. Yun, ang ibig ko sabihin. Count your blessings and name them one by one. At makikita mo, sabi ng awit, masusurprise ka na napakarami palang pagpapala ni Lord sa buhay mo. Ang binibilang mo problema. Pero mula noon hanggang ngayon, napakarami ng pagpapala ni Lord sa iyo. Yun ang bilangin mo. Ang simpleng paghinga sa umaga, hindi mo na binibilang kasi natural na lang. Time will come, hindi ka makahinga. At bigla kang makahinga, magpapasalamat ka kay Lord na nakahinga ka. Time will come na dahil natural na lang sa iyo na bumabangon pag umaga, darating ang araw, masakit likod mo, hindi ka na makabangon. At marirealize mo na gift pala yun ni Lord, na hindi mo na iniisip pa.
So mga kapatid, kausapin mo ang Diyos at ipaalam sa Kanya yung mga kahilingan. At ano ang magiging resulta niyan? In the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, which passes all understanding. Importante po ang manalangin sapagkat sa panalangin nagkakaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos na anong nangyari? Passes all understanding. Nabibigyan tayo ng wisdom ni Lord. Ang prayer ay nagpapakalma sa ating nagpapanik na mga isip. Ang prayer ay nagpapakalma sa ating mga anxieties. At kapag dumating tayo sa pagiging kalmado na state of mind, doon pumapasok ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang karunungan na lampas pa sa anumang pwedeng advice na maibigay sa iyo ng tao. At anong gagawin ng Panginoon? Shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. When you pray, ikikip ng Diyos ang iyong isip at puso sa Panginoong Kristo. Na doon ka lang sa Panginoon titingin at hindi sa mga problema mo. Para po sa ating personal reflection at ating pag-uusapan mamaya, ito po unang tanong. Do I feel the work of the Spirit when I don't know how to pray? Sa panahon ba na parang hindi ko alam paano manalangin, napipil ko ba na nag-work siya? Pangalawa, what do you think is the reason why there are times it's hard to pray? Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit maraming pagkakataon sa buhay mahirap manalangin? Para po sa ating application bilang isang iglesia, we must cultivate a spirit-dependent prayer life, not relying on eloquence, hindi po ito sa galing ng pananalita, but on God's presence. Importante po na pag nagpipray ka, ramdam mo ang presensya ni Lord. Mahirap po pag nagpipray ka na kala mo nagpag-usap ka lang sa hangin. Maraming pagkakataon ba na nangyari yon sa inyo? That's frustrating. But pray na maranasan mo ang presensya ni Lord sa buhay mo. In prayer meeting, personal devotion, and intercession for others, we must remember we never pray alone. Hindi tayo nananalangin mag-isa, mga kapatid. Para sa ating pagtatapos, ito pong Romans 8 verse 26, pinapakita po sa atin yung halaga po ng partnership in prayer. The Spirit helps in our weakness, intercedes for us, and expresses what words cannot. Ang mga salita na hindi natin mabitawan, siya po nag-i-express para sa atin. Ang tanong, are you allowing the Holy Spirit to partner with you in prayer? Or are you struggling alone? Huwag ka mag-struggle, mga kapatid. Baka ang prayer, ginagawa mo lang na language exercise. Minsan, we can learn how to pray by listening to others' prayer. Tama? But be careful. Baka yung prayer mo na lang ay yung prayer ng iba. Nagiging parot ka na. Pray na nanggagaling sa iyong isip at puso. Bakit, mga kapatid? Dahil ang Diyos ay nagagalak kapag tayo lumalapit sa Kanya. Sabi po sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Sa prayer, ang ating kabigatan ay nailalagay natin sa Panginoon. At gusto ng Diyos yun. Bakit? Siya ay may malasakit sa iyo. Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin. Kaya kailangan makita po natin na ang prayer is an avenue to show na ang Diyos ay mabait sa atin, ang Diyos nakikinig sa atin, ang Diyos ay may malasakit sa atin. Paano kung dumating sa point na may problema ka at walang pwedeng kumausap sa iyo at walang Diyos? That's frustrating na klase ng buhay. Salamat! Dahil kahit may problema, may Diyos tayong makakausap. Tama? May Diyos na nakikinig sa atin. There are times na may mga tao na parang feeling natin hindi tayo pinakikinggan. But our need to be heard ay masusumpungan natin sa Panginoon. Sabi ng awit, tell it to Jesus.
Lord, thank you Lord sa umagang nito. Salamat Lord sa pagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng panalangin. We pray Lord na turuan mo kami. Hindi lamang Panginoon na kami ay matutong magsalita, matuto Panginoon na magbalangkas ng mga salita upang gumanda ang aming mga panalangin. Kundi Lord, manalangin kami na naayon sa aming isip at puso. Sapagkat nais mo Lord na lumapit kami sa iyo bilang kami, kung sino kami sa iyong harapan. Tulungan mo kami Panginoon at patawarin mo kami sa mga panahon na kami ay nagpipray and we tend to be someone na hindi kami. Nagpipray kami na para ipakita sa ibang tao na kami marunong mag-pray. Help us, Lord, to pray and to connect with you alone. At makita, Panginoon, na sa aming prayer life, ikaw lamang ang maluwalhati at hindi sino paman. Dalangin namin, Lord, sa umagang ito, sa mga kapatiran, patuloy mong silang turuan na lumalim ang kanilang buhay panalangin. At kapag sila, Panginoon, ay nawawala ng time at nawawalan ng pagmamahal na lumapit sa iyo sa prayer, help them, Lord, na ibalik sila sa iyo and to enjoy that kind of fellowship sapagkat ninanais mo, Lord, na kami ay makipag-usap sa iyo. Ganon din, Lord, kung kami mayroong mga bisita, maaaring wala pa sila, Panginoon, personal na pagtanggap sa iyo. Hindi, Panginoon, prayer ang issue sa kanilang buhay. Maaari, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong ibanghelyo. Abutin mo sila ng katotohanan na merong Diyos na nakikinig sa kanila. At sa panahon na sila ay nag-iisa, Panginoon, nawa lumapit sila sa panalangin, kausapin kanila, Lord, at hilingin nila sa kanilang buhay na masumpungan kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Lord, sa umagang ito. Ito po aming dalangin, in Jesus' name. Amen.